Sa ibang balita, wala umanong nakikitang mali ang AFP sa ginawa ng isang grupo ng mga kabataang nagtungo sa Panatag Shoal upang maglagay ng bandila ng Pilipinas bilang bahagi na rin ng paggunita sa ating araw ng kalayaan. Si Eunice Samonte sa detalye. Viral ngayon sa social media ang video ng grupo ng mga kabataan sa West Philippine Sea at nagdeklara ng kalayaan ng teritoryo ng Pilipinas laban sa China. Ang grupong ito ay kilala sa tawag na Kalayaan Atin Ito na hindi bababa sa 47 ang bilang. Makikita sa video na may mga Chinese Coast Guard helicopter na nagpapatrolya sa lugar kung saan kinukuhanan ang video. Ang mga kabataan ay umawit pa ng lupang hinirang at sabay-sabay na inihayag ang pangalan ng ating bansa. Ayon sa mga miyembro ng nasabing grupo, kitang-kita nila ang pag-aangkin ng China sa Kalayaan Group of Island, particular na nga sa Fiery Cross Reef, Subi Reef at Mischief Reef. Habang nasa Pag-asa Island, nakita rin umano nila ang paglabag ng Chinese Coast Guard No. 46708 sa 12 nautical mile territorial sea rule ng ating bansa. Tinitingnan naman ang posibilidad na baka makaapekto ang nasabing video sa inaantay ng desisyon sa arbitral case na isinampa ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa pagmamaari ng West Philippine Sea. Ayon naman sa hepe ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, wala namang umanong nilabag ang grupo ng kabataang nais lamang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kalayaan ng bansa. The expression of their love for their country. We admire them for that. However, the Department of Foreign Affairs has a rules-based and legal approach, and they have already filed the proper case at the arbitration, and we also support them. Wala pa naman naitalang reaksyon ng China sa kumakalat na video na ito. Inaasahang lalabas ang resulta ng desisyon ng International Court sa katapusan ng buwan o sa unang linggo ng Hulyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte.